Ikaw din ba yung tipong nahihirapang makipag-usap? Ang masaklap pa, hindi na nga magaling makipag-usap sa personal, lalo pa pagdating sa chat. Karamihan pa man din ng mga pag-uusap mo pa sa trabaho man yan o sa paghahanap kay the one ay nabubuo online. Kagandahan rin dito, hindi mo na kailangan mag-ayos ng itsura kasi maging interesting ka lang kausap, sapat na. Kaya ngayon ibibigay ko sa iyo ang 5 hacks para maging exciting sa chat. Buhay Hacks with Camille Peng. Punta tayo sa number 1, iwasan ng mga generic na tanong gaya ng, kumain ka na? Anong gawa mo? Wala namang masama dito. Para sa iba nakakakilig at thoughtful na nga to eh. Kaso predictable kasi ito. At ginagawa at sinasabi lang ito ng mga taong walang masabi o wala nang matanong. Ang utak pa man din natin, nabobore yan kapag nakakasense ng predictable patterns. At kasama dito yung mga tanong na paulit-ulit at walang intensyon. Kaya kahit gaano kagwapo o kaganda yung kausap mo, kung predictable at walang lalim yung mga tanong mo, madalas sa madalas mabobore ang kausap mo. Instead, make the questions deeper. Mga tanong na mapapaisip talaga siya. At mga tanong na hindi lang oo o hindi ang sagot. At mga tanong na nagpapakitang interesado ka sa magiging sagot niya. Halimbawa, anong pinakamagandang nangyari sa araw mo? O kaya, anong nagpasira sa araw mo? Ayusin ko. O diba, mas engaging. Naalala ko, meron akong isang nakachat noon na tumatak talaga sa akin. Imbis na tanungin niya ako kung kumain na ba ako, ganito yung mga tanungan niya. Kung may isang pagkain ka lang na makakain sa buong buhay mo, ano yun? O diba, kahit ikaw mapapaisip. Kaya kahit hindi kami nagkatuluyan ng taong yun, naaalala ko pa rin siya hanggang ngayon. That's the power of being interesting sa chat. At least kung hindi man mag-lead to something serious yung binubuo mo sa kanya, mag-iiwan ka ng marka sa buhay niya. Number 2, gumamit ng mga cute na banat. Kadugtong din to ng sa number 1, pero injikan mo ng mga cute at simpleng banat. Karamihan kasi sa atin ang araw-araw ay paulit-ulit at routine na. Tulog, gising, trabaho, aral, kain, tas balik na naman sa tulog and so on and so forth. At isa sa mga naglalagay ng kulay sa bawat araw natin ay yung mga interactions natin sa mga taong nakakasalamuha at nakakausap natin. Kaya sa bawat pagkakataon mo na makakausap ang isang tao, may it be in person o in chat, make it a habit na mapapangiti mo sila. Lalo kung gusto mong mas makilala ka nila. Hindi naman kailangan na maging trying hard na pakwela ka o may humor o kaya naman cheesy na baka mamaya mali pa yung pagkakaentrada mo na imbis na makatulong makasira pa. Ako ang personal na atake ko o ginagawa ko para makabanat, may it be romantic or just a friendly and funny banat. Tandaan mo lang yung acronym na ART. A-R-T. A. Associate. Tandaan mo yung mga bagay tungkol sa kanya. Mga hilig niyang bagay, mga hilig niyang gawin, na madali mong ma-associate sa kanya. Letter R. Relate. Tapos, i-relate mo yung mga bagay na yun, pabalik sa kanya, o kaya sa bagay na pinag-uusapan niyo. Halimbawa, nalaman mo na mahilig siya manood ng Netflix, tapos mahilig din siya sa manga. Yung dalawang bagay na yan, parang hindi relate, pero marami ka nang pwedeng mapaglaruan dyan na ma-associate mo sa kanya o sa pinag-uusapan nyo. Halimbawa, Netflix. Mahilig ka pala sa Netflix, tara chill. Tas ang snack natin, manga. O, diba? O kaya, para kang isang palabas sa Netflix, no? Sa sobrang dami ng choices, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Sweet ko, no? Parang manga. Ganon. And letter T, timing. Pag may chance kang i-deliver o bumanat, huwag ka nang mag-hesitate. Sabihin mo na kagad kahit gaano pa ka-cheesy yan. Kasi timing is everything. And that's what makes a banat effective. Tandaan, huwag ka lang maging offensive ha. After all, ang purpose naman ng mga banat na to para maging fun ang usapan at maging komportable kayo sa isa't isa. Punta tayo sa number 3, quality over quantity chats. Para maging interesting sa chat, hindi rin naman kailangan paramihan ng masisend. Yes, consistency is good, lalo kung gusto mong ipakitang consistent kang tao. Pero kung hindi pa naman kayo at hindi ka pa rin naman sigurado kung saan ba papunta yung pag-uusap ninyo, huwag mo rin siyang bahain ng messages mo. Meron kasi tayong tinatawag na scarcity effect. Mas na-appreciate natin ang isang bagay kapag hindi laging available.
Lalo kung halimbawa araw-araw na kayong magkausap, magka-text, at gusto mong medyo i-break lang yung routine at mas pataasin yung value ng mga messages mo sa kanya. Imbis na araw-araw at oras-oras mong paulanan ng good morning, kumain ka na ba, ng good night, pwede kang mag-send ng kahit isang quality message lang sa isang araw. Halimbawa, hello, medyo mabibisi lang ako ngayong araw. Hope you have a great day. Ingat palagi. O, diba? So, hindi mo man siya ma-message oras-oras kung may pasok ka at busy ka naman talaga. Hindi mo siya bastang ginost lang at ipinakita mong may respeto ka sa kanya, sa oras niya at lalo sa oras mo na siyang nagpapataas ng value ng mga messages mo. Kaya tandaan, hindi palaging kailangan lagi kayong magkausap. Mas mahalaga pa rin ang lalim at kalidad ng conversations nyo at dito kanila mas hahanap-hanapin. Ikaw ba, anong hack o technique mo kapag may ka-chat ka? Share mo yan sa comment section na mapag-usapan natin kung effective nga ba yan. Para rin tuloy-tuloy ang pamimigay ni Camille Peng ng buhay hack sa inyo, show your support by liking, sharing this content. Follow and subscribe na rin sa mga Buhay Hacks podcast channels by yours truly, Camille Peng. Punta tayo sa number 4, maghalo ng misteryo. Huwag mo rin ibigay lahat ng detalye tungkol sa'yo. Mag-iwan ka rin ng misteryo. May tendency kasi tayong mga tao na mas maalala yung mga bagay na hindi natapos o nakompleto. Kaya kung halimbawa nag-uusap kayo tapos binitin mo siya ng secret, di mo pwedeng malaman, o kaya tsaka ko na lang sasabihin sa'yo kapag ready ka ng malaman. O diba? Mas nakaka-curious alamin, diba? Kasi natural yun sa utak natin na maghanap ng closure sa na-end o hanging na usapan. Pero wag din naman yung parang nilalaro o minamanipula mo siya into wanting more na tipong nagmumukhang may tinatago ka na kasi pwede ring makita niya yun as a red flag. Kaya balanse pa rin ng kulit at laro na tipong pagtitira lang ng something sa sarili mo para may pinanghahawakan ka pa na babalik-balikan din niya. Number 5, maging totoo. Ito na yung pinakamahalagang tip sa lahat ng to. Maski gamitin mo lahat ng mga hacks pero hindi ka totoo, mararamdaman yan At kapag naramdaman yan, nagiging pilit, nagiging off. Tandaan mo lang itong dalawang bagay na to para mas maging totoo ka. Una, wag mag-perform. Hindi naman ito laro, panggap-panggapan o roleplay. Pwede rin kung halimbawa pasok sa personality mo o ng kausap mo. Ang goal naman ay mahanap nyo yung timpla pareho na ma-enjoy nyo yung pag-uusap nyo. Next, sabihin mo yung totoong nararamdaman mo. Hindi OA, hindi rin scripted. Pagpapakatotoo lang na parang, uy, nakakatuwa ka kausap. Di ko namamalayan yung oras kapag kakwentuhan kita. 'Di ba? Chill lang, pero sincere. Minsan kasi akala natin kailangan natin maging exciting para magustuhan tayo. Mapasa chat man yan o personal na pag-uusap. Pero ang totoo, kailangan lang natin maging totoo. Kasi sa pagiging totoo, dun lang din natin makikita at makikilala kung sino ang talagang tatanggap sa pagkatao mo. Kaya galingan mo, hindi lang sa chat, pero sa tunay na buhay. Sabi nga nila, knowledge is power. Pero ako, naniniwalang applied knowledge is. Kaya lahat ng matututunan mo dito ay gamitin sa ikauunlad ng buhay mo. Muli, ako si Camille. Camille Peng! Follow, subscribe, listen to my podcast, and share this for more buhay hacks.